Akala mo, yakap lang, halik lang, sex lang. So bakit minsan pagkatapos nun, parang may nagbago sa'yo? Hindi mo ma-explain, pero ramdam mo. Real talk, hindi masama ang intimacy. Hindi masama ang lambing, normal yon. Pero ang hindi natin napapansin, kahit simple lang tignan, may epekto siya sa emotions natin. Number 1, hugging. May mga yakap na nagbibigay at may kumukuha. May yakap na nagpapakalma sa'yo, pero may yakap din na pagkatapos parang may bigat kang dala. Hindi dahil mystical, kundi dahil tao tayo, nakakaramdam tayo. Minsan, nadadala natin yung energy at problema ng taong pinapalapit natin. Number 2, kissing. Dito nagsisimula ang attachment. Ang halik, hindi lang physical. Diyan nagsisimulang lumalim ang feelings. Kahit sabihin mong wala lang, madalas meron isa na mas naa-attach. At kadalasan, yun yung nasasaktan. Number 3, sex. Ito yung turning point. Ito na yung part na hindi madalas pinag-uusapan. Sex can make you feel closer kahit hindi naman talaga kayo aligned. Kaya minsan, kahit alam mong hindi na tama, nahihirapan kang umalis. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may emotional connection na nabuo. Realization. Hindi lahat ng connection worth it i-keep. May mga taong okay kausap, pero hindi okay i-let in ng ganun kalalim. Hindi issue kung lalaki o babae, lahat tayo pwedeng ma-attach sa maling tao. At minsan, hindi isang malaking desisyon ang problema, kundi yung mga maliliit lang naman na choices. Kaya next time, bago ka magbigay ng yakap, halik, o higit pa, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba ako sa pwedeng maramdaman pagkatapos nito? Kasi hindi lahat ng bagay na magaan sa umpisa, magaan din sa dulo. Kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng inspirational at motivational video, paki-like and share at paki-follow na rin po ang channel na to. This is Real Talk with Raf, walang filters. Maraming salamat po.